ito, isa pa pong good news mga kababayan, dahil isang pamilya na naman po ang magiging masaya at napakagandang ano po nito, regalo po para dito po sa pamilya ni Mary Jane Veloso mga kababayan. Ito, pakinggan niyo po yung balita. Hindi si Mary Jane Veloso sa kanyang Saglit lang maisingit ko lang. Ang dating Pangulong Duterte, wala pong ginawa dito para mai-save at maiuwi po ang ating kababayan na pinapaniwalaan po ng nakararami, mga kababayan, na nabiktima po, no? Oh, pakinggan natin. Nakangiti si Mary Jane Veloso sa kanyang paglipat mula sa kulungan sa Yogyakarta, Yan masaya na po si Mary Jane Veloso, papunta na po at pauwi na po ng Pilipinas, mga boss. Indonesia, papunta sa isang detention facility sa Jakarta. Sinabi ng Indonesian Acting Deputy for Immigration and Corrections Coordination sa Gumanda siya, no? Iba yung ano, yung kutis niya. Kaysa, actually, nung tumanda, ayan, medyo mas matanda siya kaysa dun po sa mga nakikita natin mga video dati. Ngayon parang mas ano pa yung kutis niya, mas maganda pa siya kaysa dun sa umpisang mga nakikita natin. Yung talagang nasa kalagitnaan siya ng problema, no? 15 years ago. Miyerkules ng madaling araw, December 18, inilipat na si Mary Jane pauwi sa Pilipinas. Ayan. Ako po, mga bossing, masaya po ako para sa kanila. Bakit ho? Nako, sabi ko nga sa inyo, sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating mga Pilipino po, napaka-importante po na kapiling natin ang ating mga mahal sa buhay, no? Lalo na kapag parating na po ang Pasko. Sa ulat ng Agence France Presse, kinumpirma ito ni DFA Undersecretary Ed De Vega at ng Malacanang. Ang pag-uwi raw na, 'di ba? Uuwi na talaga, sampal to sa administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Ni wala silang naitulong dito. Ni pinabayaan nga nila to no? Ni Mary Jane ay bunga na mahigit isang dekada ng patuloy na talakayan, konsultasyon at diplomasya. Nitong Sabado, pupunta sana sa Indonesia ang pamilya ni Veloso para bisitahin ang anak bago magpasko. Wag na! Pauwi na di ba? Pero nakansela matapos makatanggap ng abiso sa DFA na pinoproseso na raw ang paglipat kay Mary Jane sa bansa. Yun ang maganda doon, mga kababayan. Ayan si tatay niya. Alam niyo po mga bossing, maisingit ko na po Ako isang ama na din ako. 2 anak, no? Ang pinakamasakit po sa isang padre de pamilya yung malagay sa alanganin yung iyong anak. Lalo na po yung mga kagaya niyan, makukulong. Masakit po 'yan sa isang magulang. Kaya kayo. Kung talagang mahal ninyo yung inyong magulang, huwag niyong hayaan na ilagay yung sarili ninyo doon sa tingin nyong mapapahama kayo. Kasi ang unang masasaktan diyan yung magulang ninyo. No? Kaya hangga't maaari mahalin nyo ang sarili ninyo dahil para sa inyo din yan Di ba mga boss? Diyan sa comment section, di ba? Para sa inyo din ho yan, mga bossing. Kaya gustong tumino kayo ng inyong mga magulang, gusto nila makita nila kayo na magtagumpay. Wala po ni isang magulang ang humiling na mapahamak ang kanyang anak. Lahat po yan, mga bossing. No? Ang pagmamahal ng magulang ay hindi po matutumbasan. Tuloy. Halikan namin, ipaghanda namin yung gusto niyang pagkain na yung adobong baboy. Hindi na ako marunong mag-Tagalog. Masaya po ako sa inyo, nanay, tatay. Yun ang guwan ko, kaya pagkakausap po namin, Tagalog siya umpisa, pero mamaya iba na yung mga sinasabi. Hindi na ako kaya, mahal. Bakit kaya? Siguro dahil dala na din po nung matagal na kaiisip po, tapos nakakulong, 15 taon, Miss na miss yung mga anak, miss na miss yung mga magulang. Lalaho niya yun, babaguhin na naman po niya yung salita niya. Hindi na rin makapaghintay ang mga anak ni Mary Jane na isang taon at 6 na taon. Ako po, mga kababayan, hindi po ako mahilig sa mga bata Pero po simula nung lumabas yung bunso ko, yung 3 taong gulang na bunso ko,
nahilig na ako sa mga bata. Ayoko na lalo na nakakakita ho nung mga talagang yung mga bata na naglalakad sa kalsada, namamalimos, yung mga bata nagtatrabaho sa napakamurang edad. Ayoko nang nakakakita ho ng ganun. Simula po nung lumabas yung anak kong 3 taong gulang, si Marcus. Naku, oh, eto pa kaya mga bossing, no? Yan po yung anak niya, mga kababayan, nung iniwan niya sa Pilipinas, no? At eto na po nung ngayong pabalik na. pa lamang nang huling makita ang ina noong 2010. Yayakapin ko po ng maigpit. Ayan na, oh. Ako ho, mga boss, no? Ganito, tatuan, napakadaming tattoo, kung ano itsura ko. Pero ano, malambot po ang puso ko sa kapag yung ganyan po pamilya, no? Family-oriented tayo eh. Gusto po na Sabi nga nila Banat Boy, oh, tingnan niyo si Boss Mark, oh. Nakita nila sa Facebook ko, nag-aano tayo, naghuhugas tayo ng pinggan. Tayo pa ba? Oh, yan ang totoong, yan ang bagong ano ngayon, maton, di ba? Tulungan natin ang ating mga karibal. Tulungan natin ang ating mga kabiyak o ang ating mga misis sa gawaing bahay. Yan ang talagang kahanga-hanga, hindi yung astig ako. Hindi mo ako pwedeng mapaghugas ng pinggan, hindi mo ako pwedeng mapaglinis ng bahay. Ay, hindi po. Iba na po yun. Hindi na po uso ngayon yun. Ang uso po ay nagtutulungan, no? Lalo na ang magkakapamilya. talaga ng sobra yung mama ko. Kaya po, sana po bago po magpasko makanain na po yung mama ko. Diretso na po agad sa bahay para po masayang Tingin ko yan, yung request nila sa Pangulo. Tingin ko hindi na din magtatagal yan at pagbibigyan na din po, no? Biruin mo 15 taon na po na nakakulong at nagdurusa yung tao. Nakaramihan sa atin, mga bossing, naniniwala na nabiktima lang po kaya napunta o nasadlak doon sa ganong sitwasyon. Tingin ko hindi na pagtatagalin. Maybe mga 1 linggo, 2 linggo, tapos aayusin yung papel, tapos bibigyan na ng parol ng ating Pangulo. Sana po, sana. At nakikita ko naman ganun po ang posibleng gawin ng ating presidente. say Pasko at bagong taon namin. Mama, ito na po yung palagi natin pinagdadasal araw-araw na magkakasama-sama rin po tayo. Masaya po yung Biruin mo, no? 15 taon yung nawalay sila sa kanilang magulang. Yun nga pong yung mawalay ka lang ng 1 linggo, yung mawalay ka lang ng 1 buwan. Ang sakit na nun eh. Eto pa po kaya. Pero naging matatag sila. Matatapos at natapos at malapit nang matapos yung mga paghihintay nila sa isa't isa. Pasko, pero iba po yung saya pagkabuo. Umaasa ang pamilya Veloso na sa dulo ng halos 15 taon nilang pakipaglaban para kay Mary Jane ay ang pag-uulit ng kanilang pamilya. Isigaw na natin, no? Pangulo, bigyan mo na ng parol agad-agad. O kaya miski bago magpasko, 17 na ngayon. O di ba? Ilang araw na lang. 8 araw na lang, Pasko na. O. Tingin ko mapagbibigyan na po yan, mga bossing. Sapat na po yun. 15 taon, okay na po yun. No? Sa isang pahayag, pinapurihan ng DFA ang Pangulo at pinasalamatan ng Indonesia. Ano sabi dito? The return of Mary Jane Veloso to the Philippines is the product of the DFA's steadfast commitment to protecting the rights and welfare of overseas Filipino. Kay dating Pangulong Duterte, bahala kayo dyan. At ang ating Department of Justice para sa kanilang ginawa. Ididiretso si Mary Jane sa Correctional Institute for Women kung saan siya mananatiling nakadetain ayon sa Nakadetain. Pagdating po sa Pilipinas, mga kababayan, nakadetain pa din po si Mary Jane Veloso. Pero ang nakikita ko po dyan, talaga mga boss, siguro it takes like maybe 1 week or baka hindi na lumagpas, baka ipamasko na po yan ng ating gobyerno kay Mary Jane Veloso na napakatagal pong nagdusa at doon po sa kanyang mga anak. Naku, magandang pamasko po yan, mga boss. DOJ. Hiling naman ng pamilya Veloso na mabigyan sana si Mary Jane ng executive clemency o pardon ng Pangulo. Pardon. Mabibigyan yan, mga boss. Naniniwala ho ako. Pangulo,
kami na po, no? Sambayan ng Pilipino, baka naman po. No? Bago magpasko, maganda pong regalo ito sa pamilya Veloso.